Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Sabi niyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years niyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Okay. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Land Bank of the Philippines. Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines. Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang empleyado? Nagtrabaho po ako sa Land Bank for 32 years na po. Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kung meron man po? Tungkol po ito sa 4 na cheque po ng OVP na in-encash po sa Land Bank Show Boulevard nung ako po ay branch manager. Okay. Ngayon, binanggit po ninyo 4 na cheque. Ano po itong 4 na cheque ang binabanggit po ninyo? Yung 4 na cheque po ito ay nakapangalan po kay Miss Gina F. Acosta na may amount pong 125 million each. Okay. Nirelease po yung ng teller po after po ma-receive sa cheque po yung payment received. Nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay. So, maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta? Bali 125 packs po yun. 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Okay. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, Miss Constantino, dyan ba talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account dyan sa bangko ninyo? Yung Office of the Vice President po. OVP. Opo. So, hindi lahat dyan may account ang OVP. Wala na po akong alam. Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ng account dyan? Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong. Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po, unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa pribado. Natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na Pero magtanong pa kami. what is the SOP? Ano pong standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga
matataas na ahensya ng pamahalaan? Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward na advice po sa branch. Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw? Hindi po. Hindi niyo po alam na Intel fund ito. Opo. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo? Marami naman pong mga government agencies po sa Sa land branch bank ninyo? show. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal? So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila. Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Madam Witness, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag ano kalaking? Isang Mahaba lipa? Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Opo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4. Bags. Yung sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano nang kalaki yun? Mahaba Mukhang hindi po. mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million per. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginajot daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na po namin yan, po. Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay. 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide ng ganoon? Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa Wala back to the po, office? Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakala mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa Siya- pagkakalam niyo po, Ang alam ko po, siya po yung sa finance. sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo? Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po. Okay. Last na naman, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan.
kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganong klaseng protocol in place? Wala na po kasi may advice na po siya. Wala na. May advice na sige po siya. May fair na. Okay, thank you. Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir. Maraming You may salamat, proceed when you're ready. Presiding Officer. Miss Violeta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino? Mula po Itong- sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that Opo. correct? Opo. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po. Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. Yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakahan niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa land bank ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So sakop po siya. Sakop po. Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, for me, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba po yun, Covered di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. And- For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, klaklaruin ko kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo personal Unusual lang. po ang nasabi ko po. Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang? Opo. Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank,
Nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time, may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Mhm. Sa other, ano naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual? Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000. Kasi yun, Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual. for that particular, let's say po yung kliyente, yung Yes. mga ganun po. Opo. For the particular client. Ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Depende po rin sa yung kliyente po. Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha. Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual. Opo. Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa And amin. this was your first time. Opo. And in your 32 years, higit 3 dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash, Opo. masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Tutuloy ko po sa second round. Thank you, Senator. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa ho kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama Opo. po ba? Yes po. Sir. Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal? In cash? Hindi ko na po ma-recall. More or less Magkano. lang. Mabigyan nyo kami. In cash? In cash. Siguro Yung po pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your mga 32. 500,000 po. 500,000. And next, ito na, 125 million. Yes, sir. Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions? Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila. Cheque? Meron Opo. bang mga cash withdrawal din? Yung mga sa private companies? Wala po. Wala, puro Checks. cheque lang ang ini-issue nila. Opo. And then, nabanggit nyo kanina na 4 na beses pumunta sila Miss Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Opo. Tama po ba? 4 na beses? Yes, sir. Nung nagwi-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-4 na pagkita ninyo kung saan gagamitin tong perang to? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. I'm sure nag-uusap kayo, di ba? Yeah, brief talk. Brief talk, mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito? Hindi ko na nga po maalala. Sorry Ay, po. Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically rini-report to sa AMLAC. No? Yung mga ganitong kalaking amount.
na-report nyo na ba? Na-report nyo ito? Hindi yung detalye Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC. Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po. So, nare-report siya. Compliant po kami doon. Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.